Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Angeline Magabo, isang panibagong araw para sa panibagong kaalaman. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa aktwal na pagsulat. Ano nga ba ang aktwal na pagsulat? Ito ay isang hakbang na isinasali na ng manunulat ang kanyang mga ideya sa mga pangungusap at talata. Nag-eeksperimento na ang manunulat sa pagbuo ng kanyang sulatin at malaya siyang gumamit ng iba't ibang pamamaraan o estilo sa paglalahad ng kanyang mga ideya. Sa hakbang na ito, malaya niyang inaalis, dinadagdagan o isinasaayos muli ang mga detalye. Gayunpaman, hindi binibigyan ng gaanong pansin ang pagwawasto sa mga kamalian ng gramatika sa gamit ng wika at sa mga mechanics. Dito ay sinisimula ng manunulat na idetalye at ilahad ang kanyang mga iniisip at ilipat sa papel ng may masining na pagkukwento upang mapukaw ang damdamin at kaisipan ng mga mambabasa o tagapakinig. Halimbawa ay ang akda at tula ni Jose Rizal mula sa kanyang unang tulang Sa Aking Mga Kababata hanggang sa kanyang huling sulat na Mi Ultimo Adios o sa English ay My Last Farewell bago siya bitayin. Kung iisipin ay parang binibigyan ng manunulat ng pagkakataon ang taong nagbabasa na makasilip sa kanyang imahinasyon at sariling damdamin hinggil sa isang bagay. Ngayon ay dumako naman po tayo sa ang makatawag pansing pamagat. Ano nga ba ang makatawag pansing pamagat? Ito ay ang pagre-review ng sulatin na nasasaalang-alang ng mga elemento ng masining na pagsulat o paglinang ng sariling estilo. May mga katangiang dapat taglayin ng isang kaakit-akit na pamagat at ito ay ang mga orihinalidad, di pangkaraniwan, makahulugan, kapansin-pansin at kapanapanabik at may mga dapat ring iwasan sa pagpili ng pamagat. At ito ay ang mga pangkaraniwang pamagat, pamagat na nagbubunyag sa lihim ng pagsasalaysay, may tuturing isang kahangalan at nalalabag sa mabuting panlasa. Ang pamagat na ito ay isang faktor upang ang isang sulat o likha gaya ng pelikula, tula, sanaysay, talumpati at iba pa ay maging kapanapanabik sa madla. Nagbibigay ito ng ideya sa nilalaman ng kwento ngunit ng may halong pagka-curious upang makahikayat. May mga pamagat na nakakatawa at meron ding panibago sa pandinig, merong weirdo o hindi normal. Pero ang mga ito ay bahagi lamang ng sining upang malaman ng tao ang ninanais na ipahiwatig ng manunulat. Dahil ang tao ay iba't ibang genre at hilig sa iba't ibang bagay ay gayon din naman sa mga babasahin at panonoorin. Sabi nga ng iba, first impression last, nakasalalay ang pagka-interes o kawalang gana ng tao sa kung anong pangunawa nila sa pamagat ng akda. Sumunod ay narito ang tatlong bahagi ng teksto. Una ay panimula. Ito ay dapat na makaakit sa kawilihan ng mambabasa. Pangalawa, katawan. Dito dapat magkaroon ng ugnayan at kaisahan ang mga kaisipang ipahayag upang hindi malito ang mga mambabasa. Pangatlo, wakas. Ito ang bahagi ng teksto o akda na naiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mambabasa. Dito sa anumang uri ng literatura gaya ng tula, sanaysay, editorial, nobela at kahit sa pananaliksik ay binubuo ito ng tatlong komposidad at iyon ay ang simula, katawan at ang pangwakas na bahagi. Bawat bahagi ay may napakalaking ambag sa kabuuan ng akda sapagkat naglalaman ito ng mga impormasyon na makapupukaw ng damdamin at pag-iisip ng babasa. Walang epektibong literatura ang hindi pinagtuunan ng pansin ang mga ito sapagkat bukas ang kanilang diwa na dito sumasalamin ang kwento o nilalaman. Dito rin nakabatay ang ganda, kahinahunan at pagkawalang sini ng isang sulat. So ngayon ay dumako naman po tayo sa ang pagbuo ng panimula. Ang pagbuo ng panimula ay ito ang pinakamukha ng sulatin. Kailangan itong maging kaakit-akit. Ito ay dapat maging malinaw, maintindihan, makakaapekto at mabisa dahil maaasahan ang atensyong ibibigay ng mambabasa. Ang haba ay dapat ibagay sa haba ng komposisyon. Dahil ito ang simula na bahagi ng kabuoang akda, dapat nilalaman nitong maging malinaw ang madaling maintindihan. Kadalasan sa mga editorial o sanaysay na uri ng literatura ay dito nila binibigyang focus ang maliliit na detalye na meron sa katawan.
Kaya dapat meron siyang mapang-akit na estilo upang mapukaw ang atensyon ng nagbabasa. Nakatuon ang atensyon ng mambabasa batay sa kaalaman na mayroon sa paunang panimula. Kung kulang ang impormasyon at masyadong maikli kumpara sa komposisyon, ay di naglalayong mawalan ng ganang basahin ang kasunod na nilalaman nito. Narito ang ilang mga paraan para sa mabisang panimula. Una, pagtatanong. Ang patanong ginagamit na paraan ng manunulat. Halimbawa, ano ang kwento sa likod ng kapistahan ng bayan ng Sariaya? Ikalawa, makatawag pansing pangungusap. Isang pangungusap na makakakuha ng atensyon ng nagbabasa. Halimbawa, masakit lisanin ang bayan mong sinalangan. Masarap magmerienda sa CR. Ikatlo, pagsasalitaan. Ito ay dinaraan sa isang usapan o dialogo. Halimbawa, mabuhay, mabuhay ang presidente. Ang walang kamayawang pagbati na nagsisiksikang madla sa harap ng Luneta Grandstand nang humarap sa kanila ang bagong halal na pangulo na abot tenga ang ngiti ng sabihing maraming salamat mga kababayan, maraming salamat sa pagtitiwala nyo. Ikaapat, tuwirang sinabi. Ito'y karaniwang nakikita o nakapanipid dahil kuha ito sa mga author o bantog na tao. Halimbawa, ikaw ay isang Pilipino, hindi Pilipinuhan lang. Sa makatuwid, ganap kang Pilipino, susulat ng tungkol sa Pilipino, para sa Pilipinas. Ikalima, analohiya. Ito ay nagtutulad o nagwawangis. Halimbawa, hindi ka laging bata, ang bata may tumatanda at kapag ang bata'y tumanda, dapat siya'y may pinakatandaan. Mahirap maging bata kung matanda ka na. Ito ay isang pagkukunwari. Ika-anim, pagsasalaysay. Ito ay malumanay na pagkukwento. Halimbawa, biktima ako at ang aking pamilya ng giyera. Patuloy na nagtutugisan ang magkabilang panig, naiipit ang taong bayan sa palitan ng apoy, saan kami tatakbo? Paano kami mamumuhay ng matiwasay? Ang tagal naman ng kapayapaan. Ikapito, paglalarawan. Ito ginagamit kapag nagtatampok ang isang tao sapagkat nagbibigay diskriminasyon, mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. Halimbawa, nakalahad na ang palad, yat-yat ang katawan, dilat ang mga mata, gusot-gusot ang buhok, nanginginig sa gutom, marumi, nalilimahid, masangsang ang amoy, nababalot ng banil ang buong katawan, sa napakatagal na panahong na di pagligo o taong grasa kung siya'y tawagin. Ikawalo, pagsasalungat. Ito ay bibigyang diin ang pagkakaiba. Halimbawa, noon malinis, maayos at mapayapa ang aming bayan. Ngayon, malaki na talaga ang pinagbago ng bayan naming ito dahil kabaliktaran na ang makikita mo dito. Ikasyam, anekdota. Ito'y nagkukwento ng maikling istorya para pasiglahin ang mambabasa o hindi kayang sabihin, kaya't gamiting tularang lundaya ang kaugnayan sa paksang tatalakayin. Halimbawa, manong bayad, manong bayad. Maraming beses nang inabot ko sa driver ang pamasahe ng mga nakasakay sa jeep. Malapit kasi ako sa driver. Ngunit anong mangha ko nang bilangin ko ang aking pera, di nabawasan ng aking pera, nakalimutan kong magbayad. Sorry manong, bulong ko sa sarili ko, di ko sinasadya. Ikasampu, pasaklaw na pahayag. Ito ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunod-sunurin mula sa gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalagang mga detalye. Ito'y karaniwang makikita sa araw-araw na pahayagan. Halimbawa, 3 katao kabilang na ang isang kagawad na pulisya ang dinakip ng mga otoridad makaraang ireklamo ng 80 sibilyan sa kasong illegal recruitment sa isinagawang entrapment Kamakalwa sa Lucena City. Sa mga natalakay na iba't ibang pamamaraan ng panimula, mapapansin nyo na may isa lamang mithiin ang may akda at iyon ay ang magbigay engganyo sa mambabasa upang maging interesado ang nilalaman nito. Ang sining ng pamamaraan ay may layunin na mapang-akit, matanong, nanghihikayat, nakapupukaw at nakakahatak ng kuryosidad. Dahil ito ang bungad ng nilalaman ng akda ay dito rin nakasalalay ang tagumpay at kabiguan ng isang manunulat sapagkat ito ang unang hinahatulan ng isang mambabasa bago niya ipagpatuloy ang mga kasunod na pangyayari. Tumako naman po tayo sa katawan. Ito ay sumusuporta sa simula o introduction. Dito inilalahad ang lahat ng patunay para sa ganap na ikauunawan ng mambabasa sa teksto.
At dito, napapaunlad ang isang paksa o kaisipan lalo kung ito ay nabuo ng maliwanag at organisado. Ang katawan, ito ang pinakaimportanteng kabuuang akda sapagkat nilalaman nito ang pinakaimportanteng detalye at kaganapan. Dito rin matutunghayan ang pag-angat at pagbaba ng daloy ng istorya at kaalaman. Para sa mga mambabasa, ito ang pinakakapanapanabik na parte kung saan nabubuo ang kakayahan ng karakter at kung saan malalaman ang pinakasentro ng naisabihin ng manunulat sa mga tagabasa at tagapakinig. Dito rin matutunghayan ang paglitaw ng mga suliranin at mga hadlang na kailangan paglabanan ng antagonista at protagonista ng kwento. Kung sa mga impormatibo naman ay dito nakalapag ang mga mahalagang revelasyon o ang mga pinakahihintay na kaalaman mula sa umpisa hanggang wakas. Ngayon ay narito ang tatlong mahusay na katawan ng teksto ay laging isinasaalang-alang ang mga sumusunod. Ito ay mga kaisahan, kaayusan, at diin. Kaisahan. Tumutukoy sa pagkakaugnay-ugnay ng bawat pangungusap at laging may kakayahan ang mga pangungusap na ito na maipaliwanag ng mabuti ang nais ipaunawa ng pangunahing paksa o kaisipan ng teksto. Ito ay nag-uugnay ng mga salita sa pangungusap ng kalinawan at madaling maintindihan. Ito ay ang pagkakabuo-buo o estruktura ng mga salitang ginagamit sa kabuuang akda. Ang pagkakaisa ng mga salitang ginagamit ay dapat pawang maayos at hindi magulo at direkta ang pagkakaunawa ng mga mambabasa. Ito ang pinakapayak na paraan upang mabigyang linaw ang nilalaman ng akda. Sumunod ay kaayusan. Ito ay madaling makita ang kaugnayan ng mga ideya sa loob ng katawan ng teksto o sulatin. Ang mga kaisipan ay laging konektado at maayos ang daloy ng mga pangungusap. Isinasaalang-alang dito na dapat maiintindihan o mauunawaan ang bawat bahagi para may mapulot na kaalaman, kasiyahan at bagong kaisipan ang mambabasa. Bahagi ng katawan ang kakayahang magbuklod ng isinasaad o ipinahihiwatig ng may akda. Parte ng kaisahan ang pagiging malinaw nito sa impormasyon na nilalaman. Mahalaga din na madali siyang naiintindihan dahil dito nakasalalay kung paano mahahatak ang kaisipan ng mambabasa. Ang manunulat ay may iba't ibang pamamaraan ng pagpapahiwatig ng gustong sabihin, kung minsan ay patalahinhaga o kung minsan o direkta, ngunit ang pinaka-epektibo ay nakabase kung paano niya ito makokonekta ng mabisa at may lalim. At ang huli ay diin. Ito ay laging mayroong namumukod tanging ideya na tatatak sa mambabasa at pupukaw sa kanilang damdamin. Ang katawan ng teksto o sulatin na nag-iiwan ng isang pananaw o diwa na maaaring kapulutan ng mambabasa ng bago ng kaisipan ay napakahalagang mailagay sa katawan ng isang teksto o sulatin. Dito, ang bawat akda ay may gustong iparating na mensahe sa mga bumabasa at ito ang pinakalayunin na hindi inaalis upang maging epektibo at makabuluhan ang akda. Sino man ang gumagawa ng anong uri ng sulatin na walang pinupunto o sentro ay hindi kapaki-pakinabang na paglaanan ng oras. Ito ang pinakaaral o diwa ng teksto kung saan ginanap at tumatak sa kaisipan ng mambabasa, halimbawa ay ang mga editorial, Biblia, comics, nobela na kung saan may isang mithiin lamang na gustong mangyari sa buhay ng tao o magbigay liwanag sa katotohanan. Ang mga pangkalahatang pamamaraan sa pagsasaayos ng katawan ng sulatin. Una, pakronolohikal. Pangalawa, paanggulo. Pangatlo, paespesyal o paagwat. Ikaapat ay paghahambing. Ikalima, palamang o pasahol. Ika-6, patiyak o pasaklaw. Ika-7 ay papayak o pasalimuot. Pakronolohikal. Ang pamamaraan ng pagsasaayos na ito ay pagpapaunlad na naaayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa pinakamatagal na hanggang sa pinakakasalukuyan. Ito ang tamang pagkakasunod-sunod ng kwento o impormasyon ayon sa pangyayari o oras at ang pag-oorganista mula sa pinakauna hanggang sa kahuli-hulihan.
Mahalaga itong bahagi na dapat isaalang-alang sapagkat sumasailalim dito ang kahulugan ng mga pangyayari at makita ng malinaw ang mga pinag-ugatan ng lahat ng kaganapan. Sa pamamagitan nito, madali na lamang sa mambabasa ang masundan ang mga nangyayari. Paanggulo. Ang pamamaraan ng pagsasaayos na ito ay ibinabatay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o issue tungkol sa isang objektibong paglalagom. Ito ay nakabatay sa kaisipan ng mga tao base sa opinyon nila sa mga pangyayari na naganap sa akta o sa isang impormasyon. Halimbawa nito ay isang pangyayari na wala pang kasagutan na nakikita. Kung masusuri nila ang mga tao o lugar na sangkot, magkakaroon sila ng sariling pag-unawa kahit hindi ganun katibay ang katiyakan. Gaya ng nasa ipinapaliwanag, ang taong nagbabasa ang subjective sa kung ano ang pagkakaunawa niya sa mga anggulo ng kaganapan. Paespesyal o paagwat. Pagsasayos ito na pinaunlad ang paglalahad na sinisimulan sa malapit dahil ang mga bagay-bagay dito'y alam na. Patungong malayo o palayo kung saan man ang mga bagay-bagay ay hindi masyadong kilala o vice versa. Ito ay paraan ng manunulat na ipakita ang unti-unting pangyayari sa paraan na alam na ng mga mambabasa patungo sa hindi pa nalalaman o vice versa. Sa paraang ito ay mabibigyan ng ideya at nakakapag-isip ang mambabasa sa mga kasunod na mangyayari batay sa kanilang pangunawa at karanasan sa mga nabasa ng akda realidad. Paghahambing. Sa pamamaraang ito, ang pagpapaunlad ay isinasaayos ng paseksyon. Sa unang seksyon, sinisimulan mo na ang pagkakaiba tungo sa ikalawang seksyon na ang mga pagkakapareho naman o vice versa. Ito ay isinasaayos ang mga salita gamit ang paghahambing ng mga nasabing pangungusap upang walang maging redundancy na mangyari at maisaayos ng mabuti ang buong kwento na madaling maintindihan at masundan ng mambabasa. Palamang o pasahol. Sa pamamaraang ito, ang bagay muna ng pinakamahalaga ang binabanggit bago ang di gaanong mahalaga o vice versa. Kalapit ng chronological ay ang pamamaraang ito ngunit ito ay nagbabase sa kung ano ang dapat na inuna upang mas maging epektibo nang hindi nagbabatay sa orihinal na pagkakasunod-sunod ng eksena. At kaibahan nito sa chronological ay pwedeng mag-vice versa ang mahalaga at di gaanong kahalaga upang magkaroon ng twist o excitement sa mga bumabasa. Patiyak o pasaklaw. Sinasaayos naman ito sa pamamaraang sinasabi muna ang mga partikular o depinidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vice versa. Ito ay pagsasaayos na nakabatay sa pagpaunti-unting pagbibigay ng detalye ukol sa mga kasunod o kabuuan. Ito ay upang madaling maintindihan at masundan ng mga mambabasa ang mga impormasyon na dapat malaman at may sining na hindi lamang basta nagkukwento. At ang huli ay papayak o pasalimuot. Gayon din sa tatlong sinusundan sa pamamaraang ito lamang sinusimulan sa mga bagay na komplikado kasunod ang mga bagay na simple o vice versa. Sa pamamaraang ito ay inuuna muna ng manunulat ang trahedya o suliranin bago ang mga kasunod na pangyayari. Gamit ito, mas lalong makukuryus ang madla sa kung ano ang mga bagay na pinagmulan nito at bakit. Pwede rin itong vice versa kung saan simple munang pagtingin sa komplikado. At dumako naman po tayo sa wakas o conclusion. Ito ay may tuturing na mahusay ang nagsulat ng isang teksto kung hindi nawaglit sa isip ng bumasa ang naging wakas nito. At ito ay nag-iwan ng makabuluhang mensahe tulad ng simula o introduction. Para sa mga pelikula, dito mo makikita ang salitang the end o ang tinatawag na happy ending. Pero hindi lahat happy ang ending dahil para sa mga iba pang manunulat, ito ang lalagyan ng conclusion ng lahat ng pangyayari at sinulat. Narito din ang dahilan kung bakit naisulat iyon at ang resolba ng lahat ng naikwento.
Ang pinakamahalagang layunin na ginagampanan ng wakas na bahagi ay ang magbigay ng satisfaction upang mapunan ang tanong at nararamdaman ng mambabasa. Dito din binibigyan ng tuldok ang lahat ng isinasaad kung ito man ay trahedya o tagumpay. Ito rin ang nakukumpleto ng lahat ng kaalaman at kwento na nasabi mula sa simula at katawan. Narito ang mga mabibisang pangwakas. Una ay tuwirang sinabi, ikalawa, panlahat na pahayag, ikatlo, pagbubuod, ikaapat, pagpapahiwatig ng aksyon, ikalima, mahalagang insidente, ikaanim, pagtatanong, at ikapito ay pagsisipi. Una ay tuwirang sinabi. Sa paraang ito ay nagbibigay direkta ang manunulat sa gusto niyang sabihin sa madla gamit ang napiling subject. Gaya ng halimbawa, mula ngayon at hindi na magtatagal, ang bukang bibig na sabi ni Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan ay mapapatunayan na. Ikalawa ay panlahat na pahayag. Gamit ito ay tinutukoy niya ang pangkalahatan at walang ibinubuklod sa madaling paliwanag ay kabaliktaran ito ng tuwiran. Halimbawa, makabuluhan sa makatuwid, ang palasak nating kawikaang ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ikatlo ay pagbubuod. Ang pagbubuod ay nag-iikli ng buong kwento upang bigyang diin ang pangyayari. Madalas itong makaagaw pansin sapagkat nakakakuha ng empatya ng mambabasa. Halimbawa nito, marahil sa atin, napakaliit ng 50 pesos, kulang na ang pambili ng quarter pounder sa McDo. Pero sa mga kasama nating manininda, isang puhunan na iyon para may makain bukas. Ikaapat ay pagpapahiwatig ng aksyon. Ito ay madalas ay base sa realidad upang mapukaw at pagmulat ng katotohanan sa mga mambabasa at may mapanghikayat na pamamaraan. Halimbawa nito ay ang dapat sisihin ay hindi ang bayang naging biktima ng panggagahis, kundi ang pinunong kumakasangkapan sa hukbong sandatahan upang gahisin ang bayan. Ikalima ay mahalagang insidente. Marahil nakakalungkot man pero isa ito sa dahilan kung bakit hindi magawang makarecover agad ang mga mambabasa o manonood sa kanilang natunghayan sapagkat labis na tumatatak ito na may emosyonal nang may pagnanais na hindi lang sana sa ganoong paraan natapos ang kwento. Pero gayon pa man ay masasabing isa itong kakaibang likhang manunulat upang bigyang wakas ang akda. Halimbawa nito ay, sa wakas, nakamit din na mag-asawa ang katahimikang naging mailap nung sila'y nagsasama pa nang magtagpo silang muli sa morgue. Ika-anim, pagtatanong. Bagamat minsan lamang ito matunghayan sa mga wakas ay di maikakaila, ang epektibo rin ito ay upang manghikayat ng damdamin ng mambabasa. Halimbawa nito ay, ano pa ang ating hinihintay? Magtatamad-tamaran na lamang ba tayo habang buhay? Kailan natin bubuksan ang pinto ng maunlad na kinabukasan? Ang ikapito ay, pagsisipi. Kadalasan itong makikita sa mga nobela upang magbigay refleksyon sa tunay na pangyayari gamit ang mga sinulat na akda. Isa sa mga sikat na manunulat na gumagamit nito ay si William Shakespeare. Halimbawa nito ay wala na namang pakialam si Lorraine sa kanila o maging sa mundo, tila pagkawalang bahala sa mga konbensyon ng lipunan. Kayaan na maihahalin tulad sa paglipad ng ibong pitpit. Paglipad upang salubungin ang umagang nagpapangako ng mas magandang bukas. O we go for seagulls, flights and sparrows, moods for tomorrow o but for tomorrow only. At yun lamang po, sana'y marami kayong natutunan tungkol sa aking inihandang aktwal na pagsulat. Maraming salamat po sa pakikinig.